Okay, Ephesians chapter 4 verse 32 sa ating mga Bible. Ephesians chapter 4 verse 32, basahin po natin ng sabay-sabay. And be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa araw na ito. Bless niyo po ang aming pag-aaral, kayo po magpala sa bawat isa. Salamat sa mga salita na aming binasa ngayong araw na ito. Kayo pong siyang magtagumpay, kayo pong siyang magpala sa aming spiritual na buhay. Patatagin mo kami, Panginoon, palakasin mo kami in Jesus' name. Amen. Ang mamagat ng ating pag-aaralan ngayong umaga, forgiving one another. And be kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. So makikita po natin ngayong umaga na ang kapatawaran ay isa sa mga itinuturo po ng Biblia, and we are not called to revenge or expect earthly repayment. Hindi po tayo tinawag para maghiganti, mga kapatid, or expect earthly repayment. We are called to forgive. Amen? Kaya nga sabi ng Panginoon, merong nagtanong sa disipulo, Panginoon, mga ilang beses po ba patatawarin ang nagkasala sa atin? Makapitong beses ba? Anong sagot ng Panginoon? 70 times 7. So ibig sabihin, yung kapatawaran po ay ito po yung dapat may practice po natin bilang isang mananampalataya. Doon sa Romans chapter 12 verse 19, kaya po tayo tinawag na magpatawag sapagkat we are already forgiven in Christ. So ito po yung dahilan kung bakit tayo nagpapatawad, dahil tayo po ay pinatawad ng ating Panginoon Jesucristo. Romans chapter 12 verse 19 sa ating mga Bible. Romans chapter 12 verse 19. Everybody read. Dearly beloved, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath, for it is written, vengeance is mine, I will repay, saith the Lord. Huwag kayong mga higantihan, mga iniibig, kundi bigyan ninyo ng daan ang galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Alam natin, minsan, maraming mga tao ang gumagawa ng masama sa atin. At gusto natin silang gantihan. Sabi po ng kasabihan, kung batuhin ka ng tinapay, ay ng bato, batuhin mo ng tinapay. Huwag mong palamanan ng bato o granada. Kaya minsan talaga kapag nasaktan yung puso natin, talaga kahit wala kang ginagawa, talagang gusto mong magiganti, gusto mong pumatay, gusto mong kulamin yung tao dahil hindi nagbabayad ng utang, di ba? Kaya mga kapatid, sabi ng Diyos, hayaan natin ang Diyos, sabi niya, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Alam niyo, itong pagpapatawad ay isang mahirap i-practice sa buhay po natin. Yung iba nga, December pa lang bago magpapatawad Yung iba, 5 years, 10 years. Nandun pa rin yung galit kapag magkita sa daan mahirap silang magkasalubong, di ba? Kaya minsan mga kapatid, ay yung pagpapatawad, makikita natin, forgiveness is not about getting even, it is about walking in grace. Ang pagpapatawad daw, ito po yung isang pamamaraan ng paglakad natin ng biyaya. So there are 7 truths about forgiveness. Merong 4 na katotohanan dito patungkol sa pagpapatawad. Meron po tayong pattern. Ang pattern po natin, yung binasa natin sa Ephesians chapter 4
verse 32, yung ating text, basahin nga po natin ulit yun, Ephesians 4:32, kaya tayo nagpapatawad, and be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another. Why? Because God, for Christ's sake, hath forgiven you. Kaya kung gaano kayo pinatawad, gayon din po tayo magpatawad. Merong isang kwento, merong isang tao na napakaraming utang sa hari. At yung tao na ito, lumapit siya sa hari para mapatawad siya sa kanyang pagkakautang. Dahil nagmakaawa siya, humingi siya ng tawad, humingi siya ng anong tawag dito? Humingi siya ng taon ng biyaya para makabayad. Pinatawad siya ng hari. Pero nung umuwi siya, galing palasyo, umuwi siya, nasalubong niya yung taong nakautang sa kanya. At sinabi niya, matagal ka nang hindi nagbabayad sa akin. Ngayon, sabi niya, gusto ko na magbayad ka sa akin para makabayad na ako sa hari. Sabi nung tao, patawarin mo ako, wala pa akong pambayad ngayon. Bigyan mo pa ako ng pagkakataon para makabayad. Pero yung tao, hindi niya pinatawad. Nalaman ng hari yung pangyayari na dahil sa utang ay hindi niya napatawad yung kapwa niya na umutang din sa kanya. Nung nalaman ng hari na ganun, ang ginawa ng hari, pinadakip siya at pinakulong habang buhay. Sabi nung hari, kaya nga kita pinatawad para marunong ka din magpatawad ng mga nagkasala sa iyo. So we have the pattern. Christ is our model. Forgive as Christ forgave. Colossians 3:13. Forgive as Christ forgave. Magpatawad tayo gaya ng pagpapatawad ng ating Panginoong Jesucristo. Colossians chapter 3 verse 13. Sabi nga po natin yun, mga batid. Forbearing one another and forgiving one another, if any man have a quarrel against any, even as Christ forgave you, so also do ye. Meron akong kaibigan, nakausap ko kaninang umaga. Sabi niya, si ganito, galit sa'yo dahil ganito, ganyan. Sabi niya, ang sagot niya sa akin, dito ako natamaan eh. Akala ko ba naglilingkod ang mga yan sa Diyos? Diyos sila ng Diyos, pero hindi naman sila nagpapatawad. Ang tagal na ng kasalanan na yan, bakit inuungkat pala nila yan pag tuwing nakikita ako nakikita pa rin nila yung kasalanan sa mukha ko, di ba? Sabi niya, totoo naman, di ba? Totoo naman. Kapag nakikita mo yung tao, parang nakakabit pa rin sa mukha niya yung kasalanan na ginawa niya. Parang ang tingin mo, bit-bit pa rin niya. Dala-dala pa rin niya. Kahit matagal na panahon, di ba? Nakakakita kayo ng ganun. Kahit kapitbahay, di ba? Kahit kaibigan nyo. Sabi niya, 10 years na yan, nung simula tayo, wala na tayo sa grupo. Bakit bit-bit pa rin niya? Kahit nga masalubong sila dyan, parang wala lang. Parang yung ginawa natin, walang kapatawaran. Tama nga naman eh. Alam niyo mga kapatid, bilang mga Kristiyano, hindi na nga tayo dapat mabuhay sa pagkasala. Bakit? Sapagkat pinatawad na tayo, binura na yung ating mga kasalanan. Forgive as Christ forgave. Colossians 3:13. Forgiveness is already given to you. Ephesians 1:7. Ephesians chapter 1 verse 7. Alam nyo, before the foundation of the world, isa ito sa renesolba ng ating Panginoon eh. Hindi pa nahuhulog ang tao sa pagkakasala, pero dahil alam ng Diyos na ang tao ay mahulog sa kasalanan, tignan nyo yung ginawa niya before the foundation of the world. Ephesians 1:7, tingnan nyo, in whom we have redemption through His blood. Ano pa? The forgiveness of
sins according to the riches of His grace. Alam niyo mga kabatid, tayo ay napatawad sa lahat ng ating mga kasalanan dahil mayaman ang biyaya ng Diyos sa atin. Alam niyo kung ano ang naging takip, sabi niya. Sa Ephesians chapter 1 verse 4, sabi niya, according as He hath chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Alam niyo kung ano ang nagtakip sa kasalanan natin? It is love. Love covereth all sins. Ang pagkakasala ang siyang ang pag-ibig ang siyang nagtakip sa lahat ng ating mga pagkakasala. Kaya ang kapatawaran ay it is already given to us. And that is given before the foundation of the world. Yung pag-ibig na ito, mga kabatid, yung pagpapatawad na ito, it was demonstrated in Romans chapter 5 verse 8 as part of our legal salvation. Romans chapter 5 verse 8, everybody read, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Kung walang pag-ibig na siyang nananalaytay sa puso ng Diyos, sigurado lahat tayo ay papuntang impyerno. Tama? Walang pupunta ng langit dito kahit isa. Kaya nga dahil sa kanyang pag-ibig, namili siya according to His own glory, pero sa kanyang pagpili, sa kanyang paghirang, ginamit niya yung kanyang pag-ibig para takpan ang lahat ng ating mga kasalanan. Ginamit niya ang kanyang pag-ibig para tayo ay mapatawad sa lahat ng ating mga pagkakasala. Verse 9, much more than being now justified by His blood. Para mapatawad niya lang ang tao, dugo ang nagiging dahilan. Dugo ang nagiging kabayaran. Yung kanyang buhay ay kabayaran para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kaya sabi ni Pablo sa Colossians, ito ang dahilan kung bakit kinakailangan nating magpatawad. Alam niyo yung hatred, yung galit sa puso ng tao? Parang ano yan eh. Ano ba yung illustration dyan? Parang vulkan yan eh. Nasa loob ang kulo eh. Pag sumabog yan, talagang makikreate ng gulo yan. Tama? Alam nyo, sabi nga ni Pastor Benny nung nakaraan, yung bigat ng buhay natin, na isa yan eh, yung hindi pagpapatawad eh, yung galit eh. Sabi niya, yung illustration niya na may dumaan na kuliglig, tapos yung tao may buhat-buhat na sako na puno ng mais. Eh, syempre, sabi nung nakakuliglig, Manong, sakay ka na. Nung kanyang pagsakay, umupo siya, buhat-buhat pa niya yung kanyang sako na may mais. Pwede niya namang bitawan, tama? Minsan walang gamot sa salitang angat. Baliktarin nyo na lang yun. Hindi nyo mabibili yun sa Mercury. Wala yan sa pharmacy. Oh, mga kapatid, minsan ang buhay natin, pwede naman natin bidawan para hindi ka mabigatan. Eh, gusto mo, bubuhatin mo pa para makarelax ka. Kaya minsan gano'n ang buhay. Pero yung buhat ng pagkakasala natin, buhat-buhat natin, tinanggal na ng Panginoon. Kasi minsan ang mga yan, ito yung dahilan kung bakit napakabigat ng ating paglilingkod sa Diyos. Kasi ang dami nating bagahe sa buhay na pwede naman natin bitawan, di ba mga batid? Kaya minsan ito po yung nagiging dahilan kung bakit mabigat ang paglilingkod natin dahil marami tayong bagahe na dala-dala na pwede naman natin bitawan sa Panginoon. Colossians chapter 2 verse 10. Ngayon lang po tayo nagtackle ng ganito. Colossians chapter 2 verse 10.
Nung last Sunday ay pinag-aralan natin yung pride. Ano po? Ngayon naman po ay forgiveness. Colossians chapter 2, verse 10. Everybody read, ye are complete in Him. Bakit tayo ay napuspos? Which is the head of all principality and power. Tayo ay na-complete, tayo ay napuspos dahil sa pagpapatawad ng Diyos sa buhay po natin. Alam nyo, hindi kompleto ang buhay kung walang kapatawaran. Subukan yung lahat ng nasa loob ng pamilya, nandun kayo, hindi kayo nag-iimikan. Ang hirap doon, di ba? Kayo-kayong pamilya, nagkakaano kayo. Nagkakagatan kayo sa loob, sa isang kulungan. Para bang merong irritation na nangyayari. So dito makikita natin sa Colossians chapter 2 verse 10, we are complete in Christ, which is the head of all principality and power, na siyang pangulo ng lahat na pamunuan at kapangyarihan, in whom also ye are circumcised with the circumcision made without hands, in putting off the body of the sins of the flesh by the circumcision of Christ. Alam yung salitang circumcision? Yung salitang circumcision ay pagtutuli. Pero hindi ito pagtutuli sa laman. Ito ay pagtutuli, mga kapatid, sa puso ng tao. Circumcision in the heart, not circumcision in the flesh. Kaya kung ang tao na circumcise, ibig sabihin, kung ang tao ay na-circumcise, kung ang tao ay nabago ng Diyos, pinalitan yung dating puso niya, sinircumcise ng Panginoon, binigyan siya ng puso ng pagpapatawad, binigyan siya ng puso ng pagkakilala, ibig sabihin, mga kapatid, kung meron tayong ganyang ugali, kasama ka po rito sa mga hinirang ng Diyos, sapagkat ito po yung pinaka-identity po natin bilang ligtas, bilang mga mananampalataya. So Christ is our model. That is our pattern. Forgive as Christ forgave. Number 1 is we have the pattern. Christ is our model. Number 2, we have the position. Anong position natin? Ano ba yung ating kinatatayuan? Pag sinabi mong position, katatayuan, kalalagayan kay Kristo. Colossians 2:13. And you, being dead in your sins, and the uncircumcision of your flesh, hath he quickened together with him, having forgiven you all trespasses. Sa Tagalog, at kayo'y mga patay dahil sa inyong mga kasalanan, at sa di pagtutuli ng inyong laman ay kaniyang binuhay kayo na kalakip niya, na ipinatawad sa lahat ng mga kasalanan. Verse 14, blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out the way, nailing it to the cross. Yung handwriting of ordinances, yung mga kasalanan mo na nakasulat doon na labag sa batas. Sabi ng Panginoon, binura ng Diyos. Binlock out ng Panginoon. Tinanggal ng Panginoon dahil pinatawad ka sa iyong mga kasalanan. Parang tulad ng isang kriminal na nakapatay at hindi na po siya nabigyan ng kapatawaran dahil yung kaso niya ay life sentence. Pero nung nakatanggap siya ng parol, lahat ng kasalanan niya, burado. Amen? At doon siya nakatanggap ng kalayaan dahil sa kapatawaran. Ganun yung buhay natin. Wala naman tayong karapatang humusga sa kapwa natin .
Dahil pare-parehas lang naman tayo sa kalagayan bilang isang makasalanan. Huwag mong sabihin yung katabi mo pangit. Kasi pag sumagot sa'yo yan, mas pangit ka. O, magkagulo ng mundo pag ganun. Di ba? O. Pero kung nandyan ang kapatawaran ng pagkakasala, ingiti mo lang yan, tapos ng problema. Salamat sa Diyos sapagkat meron tayong kapatawaran ng ating mga kasalanan. Romans chapter 8 verse 1. Dahil meron tayong kapatawaran ng kasalanan, Romans 8:1. Basahin po natin ng sabay-sabay. Therefore, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Wala na daw hatol na kay Kristo Jesus. Who walk not after the flesh, but after the Spirit. We are no longer walking in the flesh, but we are longer walking in the Spirit. Bakit? Sapagkat wala nang kahatulan kay Kristo sa lahat ng kanyang mga pinatawad. Kasama ba kayo rito? Parang ayaw nyo Kasama po tayo lahat dito, mga kapatid. Kaya nga ang iglesia ay iisang dugo. Magkakaiba man tayo, hindi man tayo magkakamag-anak, pero meron tayong isang dugo na nag-unite sa atin. Anong klaseng dugo yan? Dugo ng ating Panginoong Kristo na siyang naghugas at nagpatawad sa lahat ng ating mga kasalanan. Yun yung dahilan kung bakit pupunta ka ng langit. Dahil merong nagpatawad sa ating mga kasalanan. Forgiveness is already given to you. No condemnation. Dahil napatawad tayo ng kasalanan, Ephesians 1:13. Ephesians 1:13. Sabi po ng Bible, in whom you also trusted after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believe, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Ang Ephesians 1:13 ay practical salvation po ito, mga kapatid. Makikita po natin doon sa Ephesians chapter 1 verse 6, sabi po niya, to the praise of the glory of His grace, wherein He hath made us accepted in the beloved. Yun po yung ating katatayuan. Una, sabi natin kanina, dahil pinatawad tayo, all trespass, our position in Christ, dahil pinatawad tayo, all trespasses is forgiven. Lahat ng ating kasalanan ay binura, pinatawad. Number 2, no condemnation. Wala nang kahatulan. Number 3, we are sealed by the Holy Spirit. Ephesians 1:17. Pangapat, accepted in the beloved. Ephesians 1:6. Kaya tayo, wala na tayong hahanapin. We are secured. Secure ka na, kaya natin magpatawad. Kasi pinatawad tayo dahil sa biyaya ng Diyos Mga kapatid. Number 3, 7 truths about forgiveness. Number 3, perspectives. Ano ba yung ating kaisipan patungkol sa pagpapatawad? Ano ba yung ating perspective? Grace over grudges. Romans 5:20. Romans 5:20. Tignan nga po natin yun. Romans chapter 5 verse 20. Everybody read. Moreover, the law entered that the offense might abound, but where sin abounded, grace did much more abound. At bukod sa rito ay pumasok ang kautusan, upang ang pagsuway ay makapanagana, datapwat kung saan nanaganang kasalanan, ay nanaganang lubha ang biyaya. Kung kailan nanagana ang kasalanan, mas masagana daw ang biyaya. Yan po yung kaisipan
ng Diyos patungkol sa bagay na yan. Hindi kayang overtaken ng kasalanan ang biyaya, mga kapatid. Sapagkat ang biyaya ay nagpapatawad. Ang batas ay humahatol. At ang batas ay pumapatay. For the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sin is the transgression of the law. Ang kasalanan ay paglabag sa batas. Pero ang biyaya, it forgives and it forgets. Hebrews 12:15. Hebrews chapter 12, verse 15. Looking diligently, lest any man fail of the grace of God, lest any root of bitterness springing up trouble you, and thereby many be defiled. Alam nyo, kapag nag-create ng bitterness ang puso ng tao, mahirap yan. Ang hirap po, baklasin yan mga kapatid. Parang sakit sa puso yan na kumapit. Na pwede kang ma-heart attack. Kapag gumana ang bitterness, talagang hindi mo kayang kokontrolin yan. Kasi nilagay mo yan dyan eh. Pero kung palayain mo yan, para kang natanggalan ng tinik. Napakaingatan na baka ang sinumay di makaabot sa biyaya ng Diyos, baka kayo'y bagabagin ng anumang ugat ng kapaitan na sumisibol, at dahil dito'y mahawa ang marami. Yung root of bitterness pala ay nakakahawa din. Parang ketong. Ang leprosy, pag dumikit ka sa may ketong, talagang bukas may ketong ka na rin. Kaya kapag kayo'y magkakasama ng mga may ketong, puro kayo paketong-ketong na lahat. Kaya yung mga tao noon, panahon ng New Testament, kapag ang mga taong may ketong, they are outcast. Hindi sila pwedeng mabuhay sa komunidad. Alam ko, dyan sa part ng Palawan, merong island dyan, na lahat ng merong ketong dito sa Pilipinas, dinadala doon para hindi makahawa. Tama, Nanay Glory? Alam ni Nanay Glory yan. At doon lang sila magpagaling. Hindi sila pwedeng lumabas. Nasa island lang sila. Ganun po yun mga kapatid. Kaya ang unforgiving spirit o yung tinatawag nating bitterness, parang ketong yan na pwedeng makahawa sa atin. Kaya minsan talagang mahirap talagang i-overcome po ito. Bakit? Kailangan mong labanan ito kasi hindi part ng ano to hindi ng works of the flesh po ito mga kapatid eh. Hindi ito fruit of the spirit. Kaya yung minsan yung grudges, it destroys the heart. Ay anong gagawin natin? Ano dapat ang perspective natin? Ano ba ang kaisipan natin patungkol sa pagpapatawad? You need to focus on Christ, not offense. Hebrews 12:2. Hebrews chapter 12, verse 2. Looking unto Jesus, and the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Kaya minsan, talagang mahirap tumingin sa taong nagkasala sa iyo eh. Talagang minsan, hindi mo pa nga iimikan yan. Bakit? Kasi may namagitan na eh. May grudges. Kaya talaga, kung mag-focus ka sa offense, talagang kapag laban ang umiral, talagang mahirap, mga kapatid. Pero salamat sa Diyos. Hebrews 12:2, you need to focus on Christ.
and not offense. Second Corinthians chapter 12 verse 9. 2 Corinthians chapter 12 verse 9. And he said unto me, my grace is sufficient. For my strength is made perfect in maaring yung hindi pagpapatawad ay weakness natin. Pero dahil alam natin ang totoo, hindi tayo habang buhay na nakatali dyan. Amen? Kasi hindi naman blessing yan eh. Parang ano lang yan, garapata na kumapit sa'yo. Ang garapata, kapag binunot mo yan, kahit na natanggal mo yan, may infection pa rin yan. Akala mo na nandun. Pwedeng mag-create uli yun. Hanggat hindi natatanggal yung ano niya yan, yung ngipin doon. Parang ano yan, venom. Yung sting nandun pa rin. Ay sorry. Yung ahas, yung venom nandun pa rin. Pwede mo kasing ikamatay yan. Pwede mo ikamatay. Ano yung kamatayan na tinutukoy doon? Ang tawag doon ay death to fellowship. Bakit? May naiwan pa eh. Kaya sabi ni Paul, most gladly, therefore I will glory in my infirmities that the power of Christ may rest upon me. Bitterness binds, grace free. Tandaan natin. Forgiveness, we have the pattern. Christ is our model. Forgive as Christ forgave you. We have the position. Ano yung ating kalagayan? We are complete in Christ. Tayo ay pinatawad. Wala nang kahatulan. We are already sealed by the Holy Spirit. We are accepted in the beloved. Number 3, perspective. Ano ba ang kaisipan natin patungkol sa pagkakasala o patungkol sa kapatawaran ng kasalanan? Grace is greater than our sin. Number 2, grudges destroys the heart. Focus on Christ, not offense. Choose grace daily. Number 4, prohibition. Pag sinabi mong prohibited, anong Tagalog ng prohibited? Pinagbabawal. Bawal. Ano ba ang bawal sa hindi pagpapatawad ng kasalanan? Sabi ng Romans 12:19, dapat ang prohibition dito, no place for revenge. Walang lugar ng paghihiganti. Romans 12:19. Basahin nga natin ulit yung Romans 12:19. Romans 12:19. Ano sabi? Dearly beloved, avenge not yourselves. Huwag mo ipaghiganti ang iyong sarili. But rather give place unto wrath, for it is written, sabi ng Diyos, vengeance is mine, I will repay, saith the Lord. Tignan mo yung tao na inaway-away ako noon. Pinagsasalitaan ako ng masama. Hindi ko pinaghigantian. Pero ngayon, naka-wheelchair na. Na-stroke pa. Hindi mo naman yan isinumpa. Hindi mo na yan kinulam sa isip mo. Na dati ang tingin sa'yo ay hampas lupa. In English, strike land. Pero bakit ngayon ganun? Mas nakakaawa pa ang buhay nila kesa sa atin. Oh. Kalain mo yung taong naninira sa'yo dati. Hindi mo naman siniraan. Ngayon nakita mo, naka-wheelchair na. Hindi ka nagiganti. Diyos nga ang maghihiganti para sa'yo eh. Oh. Mas mautak, mas maalam ang Diyos kaysa sa'yo. Kaya huwag ka maghiganti. Hayaan mo lang. Huwag mong pulutin yung mga basura na pinagtatapon sa'yo. Pag pumasok dyan, huwag mong ilagay dito. Pag pumasok kasi dyan, pag nilagay mo rito sa puso mo yan, pag pinasok mo sa tenga mo yan, at nilagay mo sa puso mo, mai-infect ka.
Pero pag pinalabas mo yan sa kanang tenga, sabi ni Babalu, sabi ni Dolphy, safe na safe. Bakit? Hindi mo nilagay dito eh. Kung saan pumasok, kung sa kaliwa pumasok, dapat mag-e-exit sa kanan. Huwag mong ilagay dyan. Mga kapatid, lalo na dito. Dapat yung kalaban mo, utakan mo. Huwag mong pupusuan. Tama? Napakasimple. Hindi komplikado. Pag pinulot mo ba yung problema, yayaman ka ba? Hindi. Mas maghihirap ka. Magkakaroon ka ng mental disability. Magkakaroon ka ng mentally retarded. Magkakaroon ka ng ano ba? Disorder. Ang daming mga basura, sasaksak mo dyan. Embes na ma-alkalinize yung katawan mo, nagiging acidic. Tingnan nyo, ang dami nyong sakit. Kung anong pinagsasaksak nyo sa utak nyo, pinagsasaksak nyo yan, pinagsasaksak nyo dito. Sige, saksakin nyo na lahat sarili nyo. Tapos sabihin mo, ba't ako nakaganito? Dami mong sinaksak dyan eh. Alam mo na, bawal eh, saksakin mo pa. Kaya minsan talaga, mga kapatid, hindi ka masaya. Bakit? Kung hindi ka masaya, malungkot ka. Ang dami mong lagay sa ano mo, sa vital organs mo. Kaya, no place for revenge. I will repay. Vengeance is mine. I will repay, say it, the Lord. Ito pa, malupit. Romans 12:17. Recompense to no man, evil for, provide things honest in the sight of all men. Huwag kayong mga bayad sa kanino man ng masama sa masama. Huwag mong gantihan ang masama. Ito sinasabi niya eh. Provide things honest in the sight of all men. Kahit niloko ka na, pastor. Oo. Hindi ikaw ang niloko, yung sarili niya ang niloko niya. Oh. Verse 18. Kahit pagsalitaan ka ng kapitbahay mo. Verse 18, if it possible, as much as lieth in you, live peaceably with all. Di ba ang hirap niyan? Kaaway mo kapitbahay mo, manahimik ka na lang. Hayaan mo siyang magtatatalak. Mamaya makrams ng bunganga niyan. Mag-lockjaw na yan sa kasasalita niya. Yan, napala mo. Okay. Okay. Oh, ako naman. Oh, hindi ka na makapagsalita dahil na-lockjaw ka. Oh, wag na ganun. Kung maaari ayon sa inyong makakaya ay magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. 20. Therefore, if thine enemy hunger, feed him. Ang hirap, kalaban mo, pakainin mo. Ano ka, hilo? Di ba ang hirap i-apply yan? If he thirst, nabulunan, painumin mo. Give him drink. For in so doing, thou shalt heap coals of fire on. Kaya pala. Paggawa mo ng gayon ay mga baga ng apoy ang ibubunto mo sa kanyang mga ulo. Kapag pinadextrose mo daw pala yan, pinakain mo, pinainom mo pa, yung ano niya, init ng ulo, yung baga sa ulo niya, magkakalma. Kasi umaapoy inom ka muna. O kain ka. 21, be not overcome of evil, but overcome evil with. Huwag kang padaig sa masama, kundi bakus daigin mo ng mabuti ang masama. Kailanman ay hindi magtatagumpay ang kasalanan sa kasamaan. Ito si Pedro. Di ba? Prohibition, no place for revenge. Do not repay evil for evil. Overcome evil with good. 2 Thessalonians 1:6. 2 Thessalonians chapter 1 verse 6. Everybody read. Seeing it is righteous thing with God to recompense tribulation to them that trouble. Kung isang bagay na matuwid sa Diyos, na gantihin ng kapigatian
ang mga kapaghatian sa inyo. Sabi ng Biblia, verse 7, and to you who are troubled, rest with us when the Lord Jesus shall be revealed from heaven with his mighty angels, 7:8, in flaming fire, taking vengeance on them that know not God and that obey not the gospel of our Lord Jesus Christ. Kaya tayo, trust God's justice. Magtiwala tayo sa hustisya ng Diyos. Kung hindi man natin makamit ang hustisya dito sa balat ng lupa, dahil ang mga hustisya natin ay bayaran sa hustisya at sa harapan ng Diyos, mananaig ang tunay na hustisya. Let God handle justice. Dapat tayong magpakita ng biyaya. Number 5, yan po yung provision. Number 5, power. Ano ba ang kapangyarihan ng pagpapatawad ng kasalanan? You need to walk in the Spirit. Galatians 5:16. Galatians chapter 5 verse 16. Anong sabi? This I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo gagawin ang pita ng laman. Flesh seeks revenge. Alam nyo bang laman? Hinahanap niya ang paghihiganti. Tignan niyo po ito. Galatians 5:19 and 20. Now the works of the flesh are manifest, which are these: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred. Yung hatred, nandyan yung unforgiving spirit. Nakatago dyan. Wala kang makikitang unforgiving spirit dyan sa verse 20. Pero nandyan yung salitang hatred. Kumbaga nagkubli siya sa ganun. Ito sana yung puno, nagtago siya. Hindi mo siya makita. Yung hatred sa harapan, nandito sa likod yung unforgiving spirit. Parang kaluluwa niya yun. Ganun siya katindi, magtago. Wrath, strife. Meron pa palang kapatid to. Strife. Ba't kayo nag-aaway? Walang unforgiving spirit Seditions. Siyempre, kukuha ng kakampiyan. Pagkakampi-kampi, seditions, heresies. Hidwang pananampalataya. Meron pa palang kapatid. Envyings. Talagang kapanighalian. Murders. Napunta na sa kamatayan. Drunkenness. Revelings and such like of thee. Which I tell you before, as I have also told you in times past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. Na ang mga nagsisigawa ng mga bagay na ito ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. That is the power of an unforgiving spirit. Pero we have the power of forgiveness. You need to walk in the Spirit. Spirit produces kindness. Strength comes from God. So, paano ba natin ma-overcome yung unforgiving spirit? Philippians 4:13. Philippians 4:13. I can do all things through Christ which strengtheneth me. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa magpapalakas sa akin. Alam nyo mga kapatid, i-overcome muna natin yung sarili natin. Kasi maraming bagay na bulok dito. Galing tayo sa makalaman na bagay. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, binago ito, huwag na natin ipasok dyan yung mga maling bagay na pwedeng magpapagulo sa ating kaisipan, sa ating spiritual na buhay, sapagkat ang lahat ng mga ito ay basura. Huwag natin pulutin ang basura. Basura nga
Kaya ang lakas natin galing lang sa Panginoon para ma-overcome po natin yung bagay na ito. Ma-overcome lamang natin ito dahil sa lakas ng Panginoon at hindi lamang po yun sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Titus 2:11 and 12. Titus chapter 2 verse 11 and 12. For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, teaching us that denying ungodliness, practical salvation ito Sa salvation na ito, sa practical na ipinakita sa lahat ng tao, itinuturo sa atin na dapat i-deny natin ang pagtanggi sa kalikuan, i-deny natin ang ungodliness, i-deny natin ang worldly lust, that we should live soberly, righteously, and godly in this present world. Na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan at sa mga kahalayan ng sanlibutan ay marapat mabuhay tayong mga may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng mga sanlibutang ito. Sapagkat talagang sa practical na pamumuhay, marami tayong kalaban, pati sarili natin, kalaban natin. Kahit yung paghagbang natin sa Diyos, yung paglilingkod natin sa Diyos. Kaya every Sunday, every day sa buhay natin, lahat yan na biyaya ng Diyos, sufficient grace ng Panginoon kung bakit tayo nakakapaglingkod. Kaya mga kapatid, dahil sa biyaya, napapalakas tayo. Hindi mo kaya sa sarili, pero kaya ni Kristo sa iyo. Hindi natin kayang ma-overcome ang mga bagay na ito, kundi dahil sa lakas ng Panginoon, dahil sa tagumpay sa Panginoon, pwede natin malagpasan. Number 6, proof. Ano ba yung pruweba? Una, pattern. Number 2, position. Number 3, perspective. Number 4, prohibition. Number 5, power. Number 6, proof. Ano ba yung pruweba ng isang pagpapatawad? Pruweba. Colossians 3:13. Tignan nga natin yun. Colossians 3:13. Everybody read. Forbearing one another and forgiving one another, if any man have a quarrel against any, even as Christ forgave you, so also do ye. Kung meron mang quarrel, hindi nakakaunawaan ng bawat isa sa inyo, magpatawad kayo, gaya naman ng pagpapatawad ng Panginoon. Hindi po ito sinasabi sa mga unbeliever. Sinasabi ito sa church, sa mga magkakapatid, sa mga magkakapatiran sa Panginoon Kristo. Kasi hindi pwedeng magsama ang kambing at saka tupa Diyan mag-aaway mga yan. Oo. Kasi hindi sa Panginoon yan. Ang meron sa Panginoon, tupa. Dumami yung lawin. Pakiano mo nga. Proof. Galing sa ibang planeta. Colossians 3:13. Mature believers forgive. Alam nyo, isa sa mga sign o tanda ng isang matatag na Kristiyano ay yung marunong magpatawad. Magkano ito? 100. Pero dahil magkapatiran, 50 pesos na lang. That's maturity. Instead the 100, 50% na lang. Sige, kunin mo na. Basta at the ribbon na. That's the proof. Mga kapatid, 100% proof na isang mature believer ay magpatawad. 1 Corinthians 13:5.
1 Corinthians 13:5. Hindi tayo maalis dito, hindi tayo matapos. Do not behave itself unseemly. Seeketh not her on. Is not easily provoked. Thinketh no evil. It's not easily provoked. Hindi, anong tawag doon? Ang tawag niyan is not provoked. Hindi maiksi ang buntot. Alam mo yung taong naasar? Pag naasar ka, sabi nila, yung buntot mo daw ay ano? Maiksi, it's not easily provoked. Pero dahil matured, he is not easily provoked. Thinketh no evil, hindi inaalumana ang masama. Verse 6, rejoiceth not in, hindi siya nagagalak sa kasalanan o sa kalikuan, but rejoiceth in the truth, kundi nakikigalak sa katotohanan, hindi yung natatawa sa mali. Verse 7, bearing all things, kahit anong bigat, yung pagbabata, believeth all things, hopeth all things, endureth all things. Grabe, di ba? Kahit walang pag-asa, isip niya may pag-asa. Endureth all things, kahit anong hirap ng buhay, nag-e-endure. Tinitiis ang lahat ng mga bagay. That's maturity. Kaya kayo, mga kapatid, kahit murain nyo ako, hindi ako matitisod sa inyo. Dalawang ang pwedeng mangyari. Pwedeng ako ang aalis o ikaw ang aalis. Kaya walang aalis. Kasi wala namang natitisod. Bakit? Forgiveness. Ang ganda, oh. Alam mo ang tubo, hindi dadaloy ang tubig yan pag barado. Lalo kung mag-flash ka, mag-download ka. That's the proof. Love covers offenses. 1 Corinthians 13:5. It provoketh no evil. Bakit? Sapagkat yung tunay na pag-ibig ay kanyang tinakpan ang lahat ng mga pagkakasala. That is the proof of forgiveness. Ephesians 4:3. Ephesians 4:3. Tignan nga na po natin yun, mga batid. Ephesians chapter 4 verse 3. Endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Bakit merong unity of the Spirit in the bond of peace? Bakit? Merong forgiveness kasi eh. Mayroong kapatawaran. Sa Ephesians chapter 4 verse 3. Unity is preserved. Kung may unforgiving spirit, matagal na tayong watak-watak lahat dito. Ang tanong, sino bang hindi nagkasala dito? Lahat naman tayo nalason ng pagkakasala, tama? Sino bang hindi pwedeng magpatawad dito? Biyaya nga lang ng Diyos, napatawad tayo, katulad ko. Katulad din nyo ako. Kaya hindi ko kayo pwedeng i-judge sa kasalanan nyo. Mga kapatid, Diyos ang ano sa inyo, papalo sa inyo, kung anak kayo ng Diyos. Pero kung hindi kayo pinapalo, sabi nga hindi kayo mga anak, kundi anak kayo sa labas. Sabi na si Ibanag labwag. Tama ba yun? Labbag. Lavwag, sabi namin yan Anak sa labas. Ye are not sons but bastards. Bakit niya didisiplinahin yung hindi niya anak? Hindi niya anak yan Wala kang karapatan magdisiplina dun. Pero kung anak kayo ng Diyos, talagang didisiplinahin kayo. Oh. Kaya nga mahalaga Baka sabihin niyo, bakit kaya hindi kaya ako pinapalo ng Diyos? Baka may something, mga kapatid.
Hebrews 12:8. Tingnan niyo po yun. Nandun yun. Verse 7. Hebrews 12:7. Everybody read. If you endure chastening, God dealeth with you as with sons. For what son is he whom the Father chasteneth not? But if ye be without chastisement, kung wala daw tayong kaparusahan, whereof all are partakers, then are ye bastards and not sons. Kung hindi kayo elect, ang tawag sa inyo ay reprobates. Yan yun. Yung bastard. Tinakwil. They are not sons. That is the proof of the doctrine of reprobation. Sa Hebrews chapter 12. Kaya meron pong unity. Ang talagang anak ng Diyos nakikipag-unite. Alam niyo yung magnet? Makikipag-unite lang ang magnet kung yan ay bakal. Lahat ng uri ng bakal dyan, kakapit yan sa magnet. Makikipag-unite lang yan sa magnet. Pero kung hindi ka magnet, kung hindi ka bakal, kung hindi ka iron, ang tawag doon, hindi ka sang-iron. Wow, hindi kakapit yun. Kaya ang sa Diyos ay sa Diyos. Sa demonyo ay sa demonyo. Sa langit ay siyempre sa langit. Sa impyerno sa impyerno. Bakit? There is a proof. Philippians 1:20. Philippians chapter 1 verse 20. According to my earnest expectation and my hope, that in nothing I shall be ashamed, but that with all boldness as always, so now also Christ shall be magnified in my body, whether it be life or death. Dahil ako'y napatawad, sabi ni Pablo, ayon sa aking maningas na paghihintay ng pag-asa sa anumang hindi ako mapapahiya. Bakit? Binigyan siya ng kapatawaran. Kundi sa buong katapangan na gaya ng dati, gayon din naman, ngayon ay dadakilain si Kristo sa aking katawan. Bakit? Minsan si Pablo ay mamamatay tao. Gusto niyang patayin ang lahat ng church, ang miyembro ng iglesia. Pero dahil siya ay binulag ng Panginoon doon sa road of Damascus, doon po nabago yung kanyang buhay. Kaya sinasabi niya, as always, so now also Christ shall be magnified in my body, whether it be life or death, maging sa pamamagitan ng buhay man o ng kamatayan. Verse 21, for to me, to live is Christ, and to die is gain. Number 7, the promise of forgiveness. Colossians 3:24. Colossians 3:24. Knowing that of the Lord, ye shall receive the reward of the inheritance, for ye serve the Lord. 25, but he that doeth wrong shall receive for... Siyempre, kung gumawa ka ng mali, tatanggap ka ng mali. According to verse 25, which he hath done, and there is no respect of person. Ang reward is for the Lord. Romans 8:18. Romans chapter 8, verse 18. Everybody read. I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us, sapagkat napapatunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito ay hindi karapat-dapat maitumbas sa kalwalatiang mahayag sa atin. Yung mga Kristiyano nung araw, pinagpapatay sila pero yung kapatawaran nandun pa rin. Sila ay pinepersecute ng mga kaaway, yung kapatawaran nandun pa rin.
Yung sila ay pinakain sa leon, sinusunog sila ng buhay, pinagbabawalan silang mangaral, pinapatay sila sa pangangaral. Yung, hindi naghiganti ang mga Kristiyano ng mga kapanahunan na yan. Bakit? Sapagkat yung pangyayari sa buhay nila, for I reckon that the sufferings of this present world, yung sufferings daw, yung kapigitan ng this present time, yung kapighatian ng present time na ito, ay hindi natin maikumpara sa mga sinaunang Kristiyano na siyang nagbuwis at nagbigay ng buhay alang-alang sa paglilingkod sa Panginoon. Suffering produces glory. Ngayong umaga, God sees your obedience. Alam ng Panginoon yung ating pagsunod. Hebrews 6:10. Alam niya yung ating obedience. Hebrews chapter 6, verse 10. Kung sabi, for God is not unrighteous to forget your work and labor of love which have shewed toward His name, in that ye have ministered to the saints and to do minister. Kaya yung talagang forgiveness, yung kapatawaran ng kasalanan, dapat yung forgiving one another, dapat bitbitin sa buhay natin yan. Dapat mag-reflect yan. Dapat natin makita yan. Bakit? Identity natin yan. 2 Corinthians 4:17. Malapit na po tayo. 2 Corinthians 4:17. For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us more exceeding an eternal weight of glory. Yung ating affliction, kapigatian, yung ating manaranasan na kahirapan, light lang daw yan. Ibig sabihin ng light, hindi yung ilaw. Ibig sabihin magaan. Moment lang. Yung problema, moment lang yan. Mamaya matatanggal na yan. Bakit may ganun? It worketh for us, for exceeding an eternal weight of glory. Pero dumarating daw yung mga problema na yan para sa kaluwalhatian ng Diyos. It is for His glory. Eternal joy outweighs pain. Kaya makikita natin ngayong umaga na as we conclude, Ephesians 4:31 and 32. Dito na po tayo magtatapos. Ephesians 4:31 and 32. Let all bitterness and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. 32, and be a kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. Lahat ng kapaitan, kagalitan, pagkakaalit, kadaldalan, panglilibak, ay mga alis nawa sa inyo, mabura nawa sa inyo, matanggal nawa sa inyo, at magmagandang loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, na mga patawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Di ba ang God ng buhay? Hindi komplikado ang maglingkod sa Diyos. Forgiveness is not optional. It is the evidence of grace that works in you. Magandang umaga po at nawa pinagpala tayo ng Panginoon.